Yun. Meron follow-up question. Of course, nung nakaraang vlog natin kay Prince Mini Avery na lumalabas pala, hindi naman pala ganun ka masasabing parang nagiging infertile. Nakakalimang itlog lang naman tapos na-hatch naman halos lahat. Masyado lang mataas ang standard niya. Pero normal naman pala. Anyway, meron si Pretorianes, si ating si Olan, katropa natin. May follow-up question siya. Medyo maganda. Sagutin natin ng medyo mabilisan na direkta. Follow-up question ko sa topic, sir. Meron po bang average or standard na numbers of eggs? Tama. Fertile eggs po, hatchability, survival rate sa bawat pares ng ALS2. Para masabi nga naman na meron na bang inbreeding depression. Di ba magandang tanong? Kasi siyempre nangangapa tayo. Baka yung mga baguhan, lalo na sasabihin nila, may inbreeding depression na ba ako? Baka yung nakuhanan ko medyo nagpapares ng mga magkakamag-anak o magkakapatid. So, tinatanong niya kung may average ba ng o standard na dami ng eggs at ilan dapat ang napipisa at ilan dapat ang nagsusurvive tuloy-tuloy hanggang magiging matured. Di ba? Ang ganda naman. Kaya naman habang iniisip-isip ko yun, napapaturmerically ako. Ang sarap sabayan nito. Ayun, may nakaka-relate ba? Sabi ko, pero tinanggalan ko ng masyadong makapal na asukal. Sarap niya sa turmeric. Kaya naman, natatabunan tuloy nagpapa-shoutout. Naawa naman ako, ang tagal nitong mga to. Si Eduardo Paulo Jose Libunao, mahaba. Present, sir. Sarap ng kain ko ngayon ng almusal habang nakikinig sa lecture. Ayun, sabay kami nag-aalmusal. Maki Badgie Breeder ng South Cotabato naman to. Halimaw yung pinost niyang single factor violet blue spangle nung nakaraan. Maki Badgie Breeder, South Cotabato. Care, Desenya, Katigbak. May kakaiba ring pattern ng kulay. Actually, yung ibon niya, naalala ko. Sabi ko mag-update lang siya. Care, Desenya, Katigbak. Payag Ginabak, newbie from Cebu. Ayun, nasa Cebu na ulit tayo. Payag Ginabak. At si Mark Melchor Bielsa, sa PM naman nagpapa-shoutout. Pasensya na, baka iba natabunan na. At medyo sa dami ng comments, magpa-shoutout lang uli kayo. So, ilan dapat? Ilan dapat ang itlog or standard? Abay, parang nasa tingin ko lang although nabanggit na rin to ni Dirk. At least 5 to 7 na itlog. Okay? Sa 5 to 7 na yon, actually ako, meron akong naging parisa nun. Nakaka-8. Okay, so 8, at least nakakapisa siya ng 6. Minsan 7. So, ano lang yun, mangilan-ngilan lang yun. Pero kadalasan nasa 5 to 7. Tapos meron din namang 4. So ngayon, sa 5 to 7 na yun, ilan dapat ang, kumbaga may similya? Mas maganda, at least, kung 5 yun, dapat 5 lahat, dapat may similya. Kung may 4 na may similya, okay pa rin yun. Okay pa, hindi pa rin kagad masasabing inbreeding depression kagad yun kasi depende sa breeding management, sa pakain, di ba? Depende sa environment. Kung masyadong may nabanggit nga niya, nakalimutan ko yung nagbanggit dun sa ilipin natin. Yung nagbanggit naman ng environment, si Kimkin Kurt yata yun, birds lover ba yun? Yung tungkol sa hindi, so si H. Plar Nay Armanoel, ayun. Sabi niya walang problema sa inbreeding basta isang beses lang gawin, okay? Pero may nagsabi dito na na may kinalaman sa environment, nakalimutan ko lang. Anyway, kung ang environment mo maingay, magulo, laging nagagalaw yung minsan hindi yun inbreeding depression, nai-stress lang yung ibon. So iba naman yung inbreeding depression. Doon siya nai-stress yung ibon. Okay? So ngayon, kung nakaka-5-6 ka, okay yun. 7, okay pa rin yun. Ang hatchability mo, 4, 5, 6, panalo pa rin yun. Pinakamaganda, dapat at least 4 yung nabubuhay talaga o yung nagsusurvive. Pagka medyo naging 3, okay pa rin naman, pero ideal yung 4 pataas. Ako sa ko siguro, ewan ko sa mga veterano, ewan ko kay Olan, mas matagal na yata nagbi-breed sa akin to, tagal na ako din nagbi-breed. Masaya na ako sa 4 hanggang 5. 5, pinaka the best. Kasi pag nag-6 sa akin, 7 napansin ko, pumapayat ng konti o medyo stress din ng konti ang ibon sa pagpapakain. Kasi instinct nila yun, pakakainin nila lahat hanggat iyak ng iyak ang inakay. Alam naman natin yun, di ba?
So, kung sunod-sunod ng ano nun, clutch, sabi mo makatatlong clutch kagad yun na 6 lagi ang dahil ang ganda nga ng ano eh, ang ganda ng kondisyon eh. Ang ganda ng breeding management mo, laging 6 ang inaanak. Minsan nangyayari, bigla na lang bumibigay, natitigok. Ayun pala sa sobrang ano na. Kumbaga sunod-sunod yung clutch niya, 6 lagi pinapakain niyang inakay o nasusubuan niya. Kaya ako madalas may mga foster parents ako. Pag nakita ko 6 hanggang 7, minsan magbabawas na ako ng 2, 3. 4 hanggang 5 lang at the most ang tingin ko ewan ko sa ibang mga veterano na parang magiging maayos pa rin ang pakain, halos sabay-sabayan laki. May maiwan man ng liit, kadalasan may naiiwan talagang medyo mas maliit ng konti, isa lang. So, yun po mga kaibon. So, ang average natin, tingin ko 5 to 7. At ang hatchability rate, nasa 5 at least. Survival rate, 4 hanggang 5. Para masabi natin wala pang inbreeding depression. Kasi malakas ang inbreeding depression kadalasan sa mga modern Budgerigar. Iba namang ano yun, iba namang topic yun. Bago natin tapusin, gusto ko lang banggitin tong sinabi ni Jam Mini Avery. Ang ganda ng sinabi niya actually, no. Ito sabi niya. Dati simpleng ibon lang ang tingin ko. Ngayon, lumalalim ang simpleng kulay. Salamat po, sir. Ay, nasabi niya. Bakit ako nalalaliman? Kasi dati yung mga tingin natin parang normal lang yung mga kulay eh. Pero nung natuto tayo ng color genetics, nalaman natin yung mga galawan, parang mas na-appreciate natin. Okay, yung mga project mo bigla, ganito pala to. Kaya pala naglabas to ng ganito, 'di ba? Parang simpleng ibon lang noon eh. 'Di ba? Yun ang hirit ni Jamie Avery, pero ngayon lumalalim na. Lumalalim sa mata, lumalalim sa pangunawa, lalo mong na-appreciate, 'di ba, sa hobby natin. O yun lamang po. Maraming salamat. Hasta la vista.